Good evening, ma'am. I'm Onilaben Balino from 3CRI A1-8. Our topic for today is semen analysis. And here is the lesson objectives. Explain the importance of semen analysis and analyze the forensic examination. And here is the table of content. Describe semen and sperm origin, composition, and nature. Semen analysis. Describe the difference between presumption test for semen and confirmatory test semen. Enumerate and describe the steps in collecting DNA evidence for semen. Enumerate and describe the importance of semen analysis in criminal investigation. Number 1. As you can see, makikita po natin yung semen ng isang tao at yung isang sperm na nanggagaling sa penis. Pagka po ito yung makikita natin. As you can see, na makita po natin sa picture na yung pinaka-epidermis niya, yung pinaka-ano ng isang tao. At yung pinaka-sperm niya na yung midpiece, tsaka yung head at yung tail. Ayan naman po yung dalawang picture na makikita po natin ng isang semen. And sa kabila naman po, yan po yung na-analyze ng isang crime laboratory, yung semen ng isang tao. Next is presumption test for semen. Ito naman po yung pagka po merong kinukuha po ng isang laboratory na parang ebidensya na makikita po natin pagka po inilawan ng glowing the dark o black light. Makikita po natin yung mga semen ng isang tao sa ibang bagay na maano po sa example po sa mga kumot o sa upuan, mga ganun po. Yung semen ng isang tao. At yun naman pong confirmatory test semen, siya naman po yung ginagamit pagka po ang isang babae ay naka-ano niya po isang lalaki. Tapos makikita po kung ano resulta, kung positive po ba o negative or invalid. As you can see, ma'am, makikita po nyo na kapo dalawang pula, yan po yung positive, at yung pagka negative naman po, isang pula. Pagka wala po, ayun po yung invalid. Next is enumerate and describe the step in collecting DNA evidence for semen. Number 1. Absorb suspect liquid semen in the clean cotton swab. Ito naman po yung na-absorb ng suspect na yung pinaka-liquid niya ay nilalagay po sa cotton swab ng isang crime laboratory. And submit small and dry suspected semen stain object to the laboratory. And naman po yung sinasubmit niya yung pinaka-semen ng suspect na nag-stain na nilagay po sa clean cotton swab. And 3. Documenting the scene. Ito naman po yung dinodokumento ng isang officer na kinukuha po niya yung semen ng isang tao or DNA, kaganon, DNA or semen na ilalagay niya po niya sa plastic or envelope. And processing evidence at the scene. Ito naman po yung kinokordon niya yung area na para hindi po magkagulo investigation at para po mapag-focus po to cordon the area. And the last is completing and recording the scene investigation. Makikita po natin dito na kinordon po niya, nilagyan po ng mga number, yung mga evidence na ng mga suspect para po hindi makalapit yung mga tao at hindi po makagulo sa ginagawa po nila. And the last one is enumerate and describe the importance of semen analysis in criminal investigation. As you can see, ma'am, makikita po natin yung importance of semen analysis in criminal investigation na kung saan diyan po nanggagaling ang semen pagka po ni-rape ng isang tao. Tsaka po diyan po makikita natin yung semen ng suspect na ipapasok po na sa crime laboratory. And sabi nga po dito,
The primary aim of forensic semen analysis is to sample and examine smear or other biological material taken from the assailant, the victim, or stains found on clothes and other evidence at the crime scene. Yan po, malinaw po na doon po makikita yung sa clothes ng isang victim ang isang semen. And yun lamang po at maraming salamat.